Alright mga katropa face, Mekarak here. So, eto na yung part 6. So, nag-research ako ng mga content. Ako na nagsasabi mismo, yung ipinalit niya na bago nun, di ba after nun ng video na yon, pinalitan niya ng bago, right? Yung ipinalit niyang bagong yon, resealed. I assure you, it's resealed. Bakit? Una, chinek ko dito sa website. Ilalagay mo lang yung IMEI or serial number, makikita na doon. A days lang yung ano niya, pagitan, pero tugmang-tugma. Paano ko nasabi siya? Pumunta ako sa Samsung. Ayun nga, pumunta ako ng Samsung Service Center. At kayang-kaya makita doon yung IMEI or serial number. Kapag ibinigay mo sa kanya yun, makikita doon kung kailan ipinurchase. And guess what? Ang tagal na ng cellphone na nabili ko sa kanya. Hindi ito 1 year old. Yung device age nakalagay 1,678 days old na to. What? Paano ko nasasabi yan? Kasi kapag bumili ka ng cellphone, pagbukas mo ng device, doon pa lang guys, kapag nag-register ka na, yung Google mo, tapos may mga terms and condition, automatic yun kapag kinonek mo sa Wi-Fi or data mo, automatic, dediretso na sa Samsung yun. Doon tatakbo ang warranty niya. At doon tayo magbe-base sa warranty. Ang expiration niya is May 23, 2021. So, nabili ito nung dating may-ari, mga month of May 2020. Diba? Ang production date niya, lumabas si S20 Plus is February 2020. Ang sabihin ko sa inyo guys, hindi ako naghihigante. Inilabas ko lang yung kung ano talaga ang tama. Hindi ako gumanti sa kanya. Isa din akong biktima. Received pa rin yung cellphone na binigay niya. So, may mga nag-chat din sa akin. So, ito ipapakita ko sa inyo. Ang laking tulong daw nung nagawa ko. Napanood daw niya yung video ko doon sa Rachel Gadget. So, kayo na magbasa. Nalaman niya, matagal na ito matagal na to. Bumili siya doon ng iPhone 5S or 5C. Tapos, nung chinek niya yung warranty, November niya binili. Tapos, yung start ng warranty, yung activation niya, August. Questionable yun guys. Dahil doon sa napanood niyang video sa part 5, nagkaroon siya ng idea. Panoorin niyo muna yung video ko. Dito, sa part na to, ibibigay ko yung link kung paano niyo malaman ang warranty. Kung kailan talaga nabili. Tapos may matututunan po kayo dun sa may service center na nagsalita. Hindi ko na malalagyan ng subtitle kasi medyo maingay. So, hope na may headset kayo at marinig nyo yung pinag-uusapan namin dun sa Samsung Service Center. Yeah. Ito ba yung may Samsung Service Center dyan? Ay, wala po sir. Wala? Walang Samsung? Oh. Tagal lang po sir. Ano lang po? Wala na. Walang Samsung store? Wala po. Sige, salamat. Dami na yung tanong yan dito. Oh, may ilan mga ako eh. Nakita ko lang sa maps. Okay, search na dati dito yung nalamas. Sige, salamat. Sabi, basang-basa ako. Kaya babaguhin ko na lang yung forma ko. Basang-basahin pa ako. Ang lakas ng ulan ngayon. Bali, ang gagawin ko dito ngayon, pupunta ako sa Samsung tapos sa Smart. Kasi yung Smart guys, baka sakaling mabigyan tayo ng ng date kung kailan na purchase yung cellphone na S20 Plus. So guys, nandito tayo ngayon sa Mega Mall Zone B. So nandito tayo sa sa Samsung. Dito sa Mega Mall. Hi, ma'am. May concern lang ako kasi eto, nabili ko to sa Green Hills.
So, tatanong ko lang kung kailan tong S20 Plus. Medyo nag-trending lang to ng konti. Kung kailan po siya ni-release. Kung kailan nagamit nung dating nangyari. Kasi resealed cellphone po ito eh. Kung kailan nag-start yung sa warranty. Opo. Di ba kapag nakabili tayo ng bago, pag bago siya, automatic na i-register mo din yung ano mo, doon magsisipong yung warranty. Di ba? Yun yung pinakasimula niya. Sige, tanong natin sa customer service, sir, kung makikita nila sa system nila. Sige po. Makikita ko sa system na kung kailan nag-start yung warranty. Parang kung kailan siya na-open. Yung warranty lang. Di ba kapag bago yung cellphone, doon nag-i-start, ibig sabihin yun yung bagong ano niya. Basta yun lang tayo. Pero yung mismo resibo wala kami ganyan. Ha? Resibo? Wala ka Oo, na. Oo, okay sa lang. device. Yun lang naman kasi nakabili ako ng resealed na cellphone eh. Ay, wala ka sa kanila. Salamat po ma'am. Sige. Ito. Loko ako. Ito yung loko na nangyayari doon. Ito yung serial number. Mabasa mo ba? Ano lang lang. Po? Ito ba yung cellphone na to? Po? Ito ba yung niloko ko? Ito ba? Opo. Ba't mo lang yun? Resealed po yan. Galing sa resealed yan. Sa Green Hills. Punta mo manuloko sa Green Hills. True. At isa na ako sa naloko. Ako lang. Ang daming naloko ako. Hindi na ito sila na Tsaka madami na doon. Po? Madaming hindi siya authorized ng Samsung. Nagbebenta lang sila ng ganito, pero hindi siya ng Samsung. Kaya, Ang Samsung pag talaga. alam na namin na Green Hills yung pinagbilan ng phone, pinavalidate namin yun. Kadalasan, more on doon sa nagbebenta, yung mga resibo, hindi siya Opo. valid. Okay lang po ba? Para may idea din yung ibang ano, ibang magiging customer nila. Okay lang po ba i-document ko to? Kayo bahala naman. Kung bibili man kayo ng talagang hands-on, talagang nandito sa Dito mismo. mga ganito kayo bibili. Pero pag sa labas lang sa pantukan ko, ay nako sir. Zero lang yung ano mo. Sige sir, check ko na lang kung ano. Meron nga doon ako, may customer akong Indonesia sa Green Hills. Opo. Wala siyang IMEI sa likod. IMEI? Oo, yun yung serial number. Ibig sabihin, ito kasi meron siya eh. Kahit sir original. Nasaan po? Ito. Yun yun. Hindi ko Kahit sir makita. sabihin natin okay naman yung phone na binibenta na yun, pero pag hindi siya authorized, wala silang ano ng Samsung baga wala silang Ito lang po ba yung IMEI na i-check natin? Tingnan natin mamaya kung magkaparehas. kahit ano yan sa ganun kahit original pa yan, pero hindi siya authorized, wala din yan sa Opo. warranty mo, ano din yan, voided din yan. Pag hindi dumaan muna sa Samsung, kailangan dadaan lahat ng Dito dealer, dumaan. lahat ng nagbebenta ng cellphone, Samsung, dadaan muna kay Sepco. Sige. Hindi sa amin, sa mismo sa Samsung talaga. Dito sa Manila. Sa pinaka-main. Bago i-release nila sa mga authorized seller. Kailangan may ano yung parang may usapan sa nagbebenta sila ng Opo. hindi authorized sila. Authorized dealer. Authorized dealer. Ito talagang authorized dealer to. Yes po. Yun. Ano lang yan sa Green Hills. Madami sila naluloko sa Green Hills. Madami. Hindi lang ito yung isa. May iba na nga nang babash sa akin eh. Ang pinaglalaban pa rin nila na ayun nga. Brand new daw tong nabili ko. At na-settle na. Kaya reklamo sir sila. Sila nagbebenta sa Green Oh. Hills. Sila yung dapat reklamo. Kaya nga sila yung matatapang eh. Tama yung sabi niya, gano'n na sila. Yung Samsung lang yun. Sabi namin Samsung, dumaan ba sa Samsung? Ako? I mean ba doon minsan sabi ko dumaan ba yan sa Samsung? Authorized ba kayo ng Samsung? Pag hindi dumaan, wala din. Kasi may validation yung tinatawag siya na POP or validation ng resibo.
Opo. proof of purchase. Kung talagang legit siya na dealer. Nabili, kailan mo siya nabili? Last year po. Yung phone, sir, yung production date mismo ng phone, Opo. na ano siya, na-produce siya noong February 1, 2020. 2020? Yes, February 1, 2020. Opo. Tapos yung yung nag-end naman yung warranty niya, kasi 1 year lang yung warranty nito. Opo. Noong May 31, 2021. 2021. Yes. Ayan, may proof na ako na talagang received siya. Basta nag-end yung warranty niya, sir, noong March. March. Okay lang po ba? May 31, 2021. Yun. Sir, thanks much po ah. Ingat kayo, sir. Next time, sir. Opo. Oh, hindi na. Actually, regalo ko to sa ex ko. Kaya ang nangyari, ito nga nagka-green line. Lahat ng pinalit nila, puro green Sir, line. gumagana ba yun? Opo. Pero, i-blur ko yung mukha niya. I-blur ko. Ayan na, sir. Ha? Maging artista na ba ko dyan? Oh? Hindi, i-blur ko, promise. Kahit i-follow niyo ako sa ano. Ano YouTube? May Karak TV po. May Karak. Pati paano ka pasulat mo? Makita ko yung mga contents mo doon. Sige. Like ka. Kasi sir, next time, Yan po. just be careful na lang po. Bibili kayo ng mga devices, ha? Mga ganito dito naman sa Mega Mall bibili. Mga ganito. Pero, i-recommend ko naman, Mega Mall na lang kayo bibili. Kasi, kunwari, kapag nasira yung board, di ba? Matic na yun. Kaya papalitan nyo kaagad yun eh. Di ba? Pag under warranty. Sa Abenson, Robinson, Mita, may mga ninakaw din mga devices ng Samsung. Yan. Ingat na lang. Pero kung bibili man kayo, dito na lang kayo sa store. Apa. Thank you, sir. Okay. Sige. So, dito naman tayo sa Smart, guys. May concern lang ako regarding dito sa cellphone kasi nabili ko to sa Green Hills. Opo. Ito po yung resealed cellphone tapos Service center. possible pa po ba na malaman na kung sino yung dating may-ari? Kahit hindi ko naman malaman po yung pangalan, kung kailan lang po ito na-purchase. Yun lang. Pwede mo tanong, Po. sir. Ito, babae na ako sa lamig. Sige po. Pinabili po kasi akong reseal sa Green Hills. Sorry? Pinabili po kasi akong reseal sa Green Hills. Ito po, galing sa Smart. Gusto ko lang po malaman kung kailan po ito dati na na tawag ito? Yung na-purchase. Kasi last year ko lang po ito nabili at naka-reseal po. Kung brand new kuno daw kasi, brand new Saan mo kuno. siya binili, sir? Sa Smart mismo? Po? Sa Smart? Sa Green Hills po, Changi. Hindi siya doon sa Smart store ganito. Smart Store po eh. Saan mo siya binili? Sa Smart Ha? store na ganito, sir? Hindi po ako yung bumili, bali binili ko po siya sa Changi, sa Green Hills. Gusto ko lang po malaman kung kailan lang yung date na nabili ito. Hindi namin, sir, nakikita pa ganyan. Sa mobile Kahit number... IMEI? Oo, sir, hindi siya nakikita pa ganyan. Sa mobile number po yan, sir. Pa? Number po ang sinecheck Number namin, sir, talaga? sir. Yes. Hindi po sa... Ano, po, Kahit sa serial number nito, Wala hindi po. kaya? Yung contact number. Oo. Hindi ko kilala yung dating may-ari nito eh. Pero nakita na sa Samsung din kasi kung kailan na-purchase. Sa ano kasi namin yun, sir, nakikita. Sa number po. Wala kaming tool para ma-check yung mismo IMEI. Yun lang. Thank you po ma'am. Sa Samsung mismo, kaya nilang makita. Pero sa Smart, kailangan yung number ng dating nagmamay-ari. Pero laking tulong din nung nasa sa Samsung. Alam ko na kung kailan na-purchase siya. Ang galing. The next day. Alright mga katropa face, so nandito tayo sa isang website na na-discover ko kung paano nyo malalaman ang warranty, carrier model, purchase date, and more. Sa cellphone kasi guys, kapag dun kayo nag-check, na-experience ko na yung ibang information may bayad. Pero dito sa website guys, sa computer, walang bayad. So, save nyo yan, unlockboot.com. Pero ilalagay ko na rin siya sa description ko. Mas maganda panoorin niyo po siya sa YouTube para malinaw at nandun yung description. Ma-copy-paste nyo kaagad yung link po. So, ang pwede nyo ma-check dito guys, sa unlockboot, ayan po. Meron siyang iPhone,
Samsung IMEI check, Motorola IMEI, LG, Xiaomi, Pixel, Nokia, Oppo, Honor, iCloud status, tsaka blacklist status check. Hindi ko alam kung ano yung blacklist status check na yon, pero possible na yung mga blacklist na phone siguro yun. Ngayon, i-check na natin yung S20 Plus. Kahapon, sinusubukan ko siya, pero nag-error. Kaya yung second option, kapag hindi gumana guys ang second option na ilalagay nyo, yung IMEI slot 1. Okay? So, ilalagay ko na rin sa screen na ito talaga yung nandun na number. So, ilalagay na natin. Nakasave na kasi yung nagkamali kasi ako nung kahapon. So, ito. Ito yon. So, I'm not a robot. So, bridges. Asan ba yung mga bridge? Yan. Yan. Tsaka yan. Ito pa. Tapos, verify. Yan. Then, ayan na. Ayan o. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko guys. Tapos, calculator. Yung device age nito is 1,678 days. Divided by, sa isang taon, may ilang araw sa isang taon, di ba? 365. 365 equals, ayan o, lumabas. 4 years mahigit na, guys, itong cellphone. Di ba last year ko siya nabili? Paano yun? Paano yung nangyari? Yun din ang sinabi dun sa Samsung. Oh, ayan lahat ng ayan yung serial number, tama yan. Ilalagay ko din sa yung picture, ayan, na pinicturean ko yung cellphone. So, ayan lahat. Lahat ng information na yan, ayan. Carrier Philippines. So, ito na yung proof ko. Ang production date niya, tama February. Diba? February 2020. Ang warranty expired May 23, 2021. Ibig sabihin, May 2020 pa lang, nabili na siya. Yun. Hindi pwedeng mangyari na brand new to. Mag-expired ang once na inactivate niyo, once na yun, dun lang tatakbo ang warranty. Kaya sinabi nung sa service center na huwag bibili sa mga ganong store. Sinabi na niya, sila na. So, ipagtugma natin. Kasi dito guys sa website, medyo konting late lang siya, pero yung month pa rin na yun pa rin yun. Doon tayo mag-focus sa month, hindi sa days. Kasi nga, syempre, marami yung nare-register ng Samsung, di ba? So, ayan ang information. Hindi ako maniniwala yung tatlong cellphone na yan. Pare-parehas ang problema. Resealed to. Alam niyang may problema yung cellphone. Huwag niyang sabihin nagkagulatan. Hindi yun. Hindi ako maniniwala doon. Sabi, iba na lang sir. Ang ino-offer niya nun, alam niyo kung ano? A-series. S-series yung X ko. S-series. Grabe naman kasi yun lang naman ang regalo ko dun sa X ko. Tapos gaganunin pa. So, isa na ako sa hindi naniniwala na branded ang cellphone. So, kung hindi nyo pa rin guys mapigilan na bumili sa Green Hills, unang gawin ninyo, kunwari, mayroon silang brand new na S24 Ultra. Ang gagawin ninyo, kunin nyo yung box muna, huwag nyo muna buksan check nyo yung IMEI or IMEI. Yun lang, yung nasa pinakaunahan, wag na yung IMEI 2. Doon yung malalaman na nabuksan ang cellphone. Huwag nilang sabihin for checking, hindi ako maniniwala doon. Ando na lahat ng proof Tingnan mo, ito pa 1,678 days old na to. Hindi ako maniniwala. Si Samsung na nagsabi. Mas maniniwala pa ako dun sa nagsabi na yun compare sa Changgay na yun. Ay nako. Ito pa may binigay pa sa aking information. Idadagdag ko na lang din. Nga pala, shoutout kay Persian. Overall talaga, nag-e-effort siya na magbigay sa akin ng information. So, meron ding binigay siya sa akin na ito, yung Xiaomi niya, na yung activate ng cellphone. Ayan, yung screenshot. Nabili daw niya yon July 10, 2024. Ayan. Salamat sa'yo, Perse. Minsan, dadalawin kita dyan sa North EDSA. Tapos, sa Realme naman daw, nagbigay si Percy M kung paano ma-check yung sa Realme. So, ito po guys yung pictures. Save nyo na lang po yung warranty status ng Realme. Yun lang naman yung nabigay niya. Ang sabi ni Percy M, sa Realme,
Same din sa Apple check coverage. Ayan. Galing mo talaga, Percy M. Ilalagay ko na rin yung link sa baba ng description. Awareness talaga. Awareness. Nabiktima na ako. Ang dami nagpapasalamat sa akin sa mga information na binigay ko talaga. And thanks din talaga. Alam nyo guys, siguro magpo-focus na ako sa ganitong content. Kasi na-realize ko na marami pala talagang naloloko. Ang dami kasing nagchat-chat sa akin. Tapos yung iba sa ibang store dun sa Green Hills. So, bibigyan ko kayo ng mga tip at susubukan kong i-research hanggang sa makakaya ng utak ko. Nung last night, natawa pa rin talaga ako. Medyo hindi ako nakatulog ng maayos kasi yung isang followers ko, nag-chat siya doon, may available po kayong iPhone 15 Pro, 1 terabyte. Ang sabi ni Richelle, 128 at 256. Resealed po yan or brand new talaga. Second hand, akala ko resealed. Sige, thank you po. Bigyan kita. Seriously guys, ganito pa lang ganito pa lang sinabi niya Eh di huli talaga siya, di ba? Sa totoo lang, seryoso yung sabi niya, bigyan daw siya. Hindi ano yun. Ako natatawa lang ako. Kasi sa page niya pa, lumabas yung katotohanan. Resealed. Resealed. Ay. Sa mga walang idea dyan, bago kayo bumili ng cellphone na feeling nyo na makakamura kayo, isipin nyo muna ng mabuti. Kasi kung second hand, walang problema, bahala kayo. Pero, possible na may magic na yon. Kaya naghahanap ako ng mahihiraman na Apple. Kahit lumang Apple lang, pag-experiment yun, at least iPhone 8, iPhone X. Kasi, sinasabi nung iba kasi, may nagsabi sa akin na boosted ang tawag nila. Kaya po kasi sa 3U Tools po kasi na ginagamit, may napanood po ako, yung 3U Tools, ginagamit nila na 85%. Kaya po nilang maging 95% yung battery health. Yon. Kaya po nung last time na nag-post ako, gusto kong manghiram ng Apple na talagang literal na hindi ginagamit. At doon ko titignan yung mga Kasi hindi po talaga ako Apple user, wala akong Apple. And hindi siya talaga friendly user, talagang more on security siya. Yun yung kinagandahan ng Apple, guys. Lahat sana ng mga tricks sa magiging latest na na update yata ng Apple, ng iPhone. Kapag replace ata yung isang parang hindi mo na yata magagamit yung iPhone nyo. Which is so sad. What if nakabili ka ng second hand na phone, tapos, ayun nga, may latest update, at nagkaganon yung phone nyo, sayang yung pera ninyo. Kaya, mas may re-recommend ako talaga guys na bumili kayo sa legit mall. Power Mac, yung ganyan, di ba? O sa Samsung legit store na kayo mismo. Kapag brand new talaga ang kailangan nyo, legit store na talaga. O sa Mega Mall, legit yun. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip muna kayo. Yung pera, pinaghihirapan. Ako, pinaghirapan ko yun. And I learned a lesson na talaga sa nangyari na yun. Never na ako bibili sa Green Hills. Real talk yan. Kapag may nakita naman akong ibang research ko na information na napaka-importante, i-share ko po sa inyo. Thanks for watching guys. Hope na nakatulong tong information sa inyo. And see you on my next vlog. Bye guys.